kabutihan po, Lord God, hindi po ang kasamaan po. Lord, yung mga nangyayari po, Panginoon, sa bansang ito po, Lord God, ay salamat po, Panginoon, na masulot po ng Panginoon at matapos po, Panginoon, ang kaguluhan at pangtalimos sa po, Lord God. Lord, Panginoon, salamat, Panginoon, na maging maayos na, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord, lalo sa mga mula sa mataas, Panginoon, sa Senado, Panginoon, mula sa President, Panginoon God, dalahin, Panginoon, na maging maayos din po kanila ang pamalakan nila, Panginoon. Maghari po, Panginoon, ang kabutihan nila, Panginoon, sa pagpapalakan nila, Panginoon, ng batas po, Lord God. Lord, naman, dalahin ko rin po, Panginoon, sa mga mabababa na opisyal, Panginoon, mga bawat barangay, pamahalaan po, Lord God, na maghari po rin po kayo sa kanilang, Lord, sa kanilang tupulit, Panginoon God. Protektahan niyo, Panginoon, ang mga mabubuti, Panginoon, at dalahin niyo, Panginoon, na maghari po kayo. Lord, dalahin mo, Panginoon, ang bansang Israel, Lord God, na inyong piniling na tahanan po, Lord God. Dalahin po, Panginoon, na maging mahal din, Panginoon, ang kanilang pangumuhay din po, Lord God. At matapos na rin po, Panginoon, ang mga kaguluhan po sa kanilang bansa po, Lord God. Lord, Panginoon, dalahin po, Panginoon, na maging maayos ang bawat isa po sa kanila, Panginoon, hanggang sa mga namumuro, Panginoon, sa kanilang lugar, Panginoon. Ama, ang lahat ng ito, Panginoon, ang dinadalahin ko, Panginoon, sa pangalan po ng anak ng Lord. Ayan, nakapagkamayan na po ba ang lahat kanina? Amen. Kumusta naman po ang ating buong linggo? Ayan. Bless po ba? Amen. God is good. All the time. God is good. Ayan, bagamat hindi umuulan ngayon, kasi ulan yung awitin natin ngayon. Pero umuulan naman na pagpapala. Amen. Yan, bali tayong mawibuksan natin ang ating mga puso sa Panginoon. Amen ba? Kasi ang awit na ito ay paalala ng Diyos ay hindi na uubusan ng pagpapala. Sabi na na umuulan ng pagpapala. Amen? Gaya ng ulan ng mga bagsak, mga natin, gano'n din ang kanyang biyaya, siksik, liklik, at umaapaw sa ating buhay. Amen? So, kung ano man ang tuyo, ang pagod, o kulang sa atin, kayang punuin niya ng Panginoon. Amen? Kaya sa pag-awit natin na ito, bibilang tayo mga awit. Tayo ay tatanggap at magbubukas ng ating mga puso sa kanyang presensya. Amen? Yan. So, sabay-sabay po natin awitin. Matungkulan.
natin ang presence ni Lord. Ayan. Sa sandaling ito po, alisin natin lahat ng mga gumugulo o yun yung mga distractions na tinatawag sa isipan natin. Ilapit natin po yung puso natin, yung sarili natin kay Jesus. Amen? Kasi siya ang ating pag-asa at tagapagligtas. Amen ba? Ayan. So sabi nga po dito sa Kawikaan chapter 18 verse 10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Ang matuwid ay tumatakbo roon at naliligtas. Amen. Ibig sabihin, sa kanyang pangalan po, may kaligtasan, may kapayapaan, at may kalakasan. Kaya sa oras na ito po, hindi lang po tayo aawit. Amen. Tayo po ay lalapit. Tatawag po tayo sa Kanya at syempre, mananampalataya. Amen. Lalo na po kung ikaw ay nanghihina, sa Kanya ka tatakbo. Amen ka? Kung ikaw ay nalilito, sa Kanya ka humawak. Kung ikaw ay nasasaktan, sa Kanya ka manalig. Amen. So halina itaas natin ang pangalan ni Jesus sapagkat siya po ang ating lakas, liwanag at tagapagligtas. Amen. So samahan niyo po kung awitan uli ang ating Panginoon. Iupo po natin ang ating mga ulo. Kung alam natin yung awitin, maaari po tayo sumabay. Alisin po muna natin kung ano yung mga problema natin sa bahay. Labas muna yan. Huwag natin papasukin yung mga distractions. Hanggang sa labas lang siya ang pintuan. Amen? Wala tayong ibang iisipin kundi sino? Si Lord, si Jesus lang. Sa pagkakataong ito, ilapit natin ang ating mga puso kay Lord. Idulog natin lahat ng mga gusto natin idulog, mga problema man yan, kasiyahan, o kung ano pa man, na bumabagabag sa inyong mga puso at isipan. Idulog po natin sa Kanya. At kung maaari lang yung totoong yung puso nyo, yung totoo talaga na nandito, wala yung yung umingiti-ngiti. Siyempre sinisik natin yung presence ni Lord eh. Dapat talaga yung puso natin open lang. Open lang sa presence ng Holy Spirit. Amen. Tawagin natin ang presence ng Holy Spirit. Kanino ba talaga nanggagaling ang tulong natin? Diba kay Lord lang?
ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, kahit tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, kahit tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, kahit tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, kahit tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, kahit tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas. Oh Diyos, Ika'y tataas. Oh Diyos, sapagkat Ika'y dakila at tapat. Oh Diyos, Ika'y
Yarababakaya, Rabasite, Yarabakaya. Lord, sa umaga po ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa iyo, God. Salamat po mo iyo, God. Narito kami, nagkakasama-sama, handang makinig, handang magpalakas, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salitang ibibigay mo sa amin. Lord, nanghihinaan mo kami. Sa dami po ng mga pinagdaanan namin itong nakaraang araw. Pero ngayon, salamat. Pinahintulutan mo po kami, Panginoon, na narito kami ngayon. Kalakasan, Panginoon. Kalakasang spiritual, Lord. Yun po ang kailangan namin. Hallelujah. Samahan po ako mapagpalang sa aking pagtayo. Makita po sa buhay ko ang iyong kabutihan. Mailabas, Panginoon, kung anong nais mong mensahe para ngayong oras na ito. Salamat po, Lord. Maparangalan ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Kumusta na po kayo? Kumusta na po kayo? Mabuti naman po. Ha? Alam mo yung dami natin dapat ipagpasalamat, di ba? Yung Sunday, wala tayo dito, pero nandito tayo sa Infanta. Tama? Amen. Yung iba hindi nakadalo sa mga kadahilanan. Pero glory to God. Kami naman nandito yung mga nagsidalo ng Sunday. Ano ba sasabihin ko? Ito pa. Salamat din sa Panginoon. Nagkaroon po tayo ng water baptism. Sino po yung na-baptize ng ano? Yung last Saturday. Tapos na po mga kamay. Amen. Sino yung susunod? Sino po yung magpapa-schedule ulit? Ano? May schedule natin sa susunod. Hallelujah. Sana isa na po kayo doon sa susunod po nga mag-schedule tayo. No? Kanina, pumuntuhan kami ni Mrs. Bisano. Sino si Mrs. Pastora? Nagtukol po kami, sabi ko, ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Kasi ang ginawa ng gupit ko, parang ang gaan ng aliwalas. Huwag lang ako titingin sa salamin, biglang bumibigat. Hindi kasi ito yung nakasanayan kong gupit. Nagulat na lang ako, biglang dinanag na nata. Dati naman manggugupit ko yun. Naging mukha tuloy ako may ng kamay sa akin bantang-bayan. Hallelujah. Sana nandito rin tayo ngayon. Ha? Masigla po tayo. Amen. Focus po tayo, focus. Masigla po ba kayo? Amen. Bagaman wala po yung ating mga regular na kasama. Kaya nga lang patanong kanina siguro sa panahon to, ano kaya ang punong-puno ngayon? Pag hindi barbershop, palengke. Kung sa Manila, mall. O kaya bookstore. Di ba? O kaya department store. Nakuha ko yung gusto sabihin. Pero dito sa atin, marahil ang busy-busy ngayon mga barbershop. Nakuha nyo? At saka palengke. Di ba? Minsan, mas napapriority po natin yung mga ganyang bagay. Di ba? Kanina lang, napatanong ako magsisipunta raw ng palengke, magsisipunta raw ng bayan. Magsisipunta raw ng kasi siyempre, ako naman natin na pasukan na bukas. Tama? Naisip ko lang, siguro, mas maganda yata ang pumunta ng palengke ng mga bandang alauna
Kasi mas maluwag. Di ba? Solo mo yung usap yung bibilan mo. Eh ngayon ka pumunta doon, nakikipagsiksikan ka. Ngayon ka pumunta sa barber shop, pila-pila ka. Di ba ako kaya kahapon? Kaya nga kahapon nagpagupit agad ako eh. Di ba? Yan na lang ko. Nakulaan ako. Pag ako pinagpapawisan na, napapasana yun. Yung pong ating topic ngayon ay continuation lang nung naputol ko pong nung last Sunday, ano? Nung last Sunday. So, palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Sabihin niyo nga po sa mga katabi niyo, makinig ka ha! Sino nakakatanda po nung ating pong pinag-aralan nung nakaraan? Ganda. Makikita ko na yung ano. Yung pala yun. Sabi, bakit kailangan maglagay ng TV dun? Paano yung makikita yun? Para pala dito sa ano yun. Para sa'yo. Ganun pala yan. Mas maganda sana kung may time, ano? Kasi si Takpan ba ng time yan? Para pag, ano, ha? Alam ko rin kung hanggang ano na yung ano ko. 5 minutes. May oras ba dyan? 5 minutes hindi sa akin. Yung title po natin, ano nga, anong nakaraan, yung topic, nandiyan naman. Wala ba? Evangelis mo sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Nakuha po nyo? At dito po, ayon po sa pinagpuna po ng verse ito po ay kinuha sa Gawa, chapter 13, verse 1 hanggang verse 4. Basahin ko lang po ng mabilis. Sabi nga po doon, sige po, basahin natin. 1, 2, 3. Nandiyan na ba? Yes. Sige po. Sa iglesia. Ay mga propeta at mga guro. Sila ay sina Bernabe, Simeon, ang natawag na Nego, at si Lucio na taga-Sirene. Kabilang din sa Manahem na kinakapatid ni Herodes. Ulit! Hindi ko gusto! Ha? Malilit ba? Okay. Simulan natin. Verse 1 ulit. Sa iglesia nga, na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Sila ay sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, at si Lucio na taga-Sirene. Kabilang din si Manahem na kinakapatid ni Herodes na Titrarca at si Saulo. Verse 2. Nang sila ay naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila tinawag ko. Verse 3. Makapanalangin na sila at makapag-ayuno, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pagkatapos nito, sila ay pinahayo. Pang-apat, panguli, kaya nga, sila na sinugo ng banal na Espiritu ay lumusong sa Seleucia. Buwan doon ay naglayat sila hanggang sa Chipre. Salamat po Lord sa pagbabasa ng iyong salita. Hallelujah. O konting recap lang po. May natandaan po ba kayo? Ano yung unang punto natin doon? Ha? Ang title po natin, Evangelism through Prayer and Fasting. Ang pag-i-evangelis mo daw po sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Ang ating unang punto po ron, balikan po natin ay seek God's direction. Hanapin ang direksyon ng Diyos. Ano po bang pagkaunawa natin doon? Hanapin ang direksyon ng Diyos. Ha? Sabi nga po dito, bago daw tayo mangaral o magbahagi ng Ebanghelyo, ipanalangin natin, ipinapanalangin natin. Nabuksan ng Diyos ang puso ng mga tao upang tanggapin nila ang kanyang salita. Ano nabanggit doon? Bago daw tayo mangaral,
Dapat ito ipinapanalangin muna natin. Hindi lang ito basta na gusto natin. Hindi lang ito basta na kusunadahan natin. At tipo maganda, masaya ako ngayon ah. Parang ang relax ng pakiramdam ko ah. Masaya ako ngayon ah, dahil may dumating na allowance sa akin ah. Masaya ako ngayon ah, dahil malaki yung sinahod ko. Minsan ganun eh, kaya tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Pero sinasabi pala dito, ang pag-ibanghilit dapat ay ipinapanalangin muna. Ipinapanalangin. Ang sabi pa, yung pag-ayuno naman, ay nagpapakita ng ating pagdepende sa Diyos. O pagdepende sa Diyos at paghiling ng kanyang kapangyarihan at paggabay sa gawain ng ebanghelismo. So, yung daw po, yung unang punto natin, hanapin ang direksyon ng Diyos. So, makikita natin to. Makakakuha po tayo sa tamang pananalangin at tamang pag-aayuno. At sa pag-aayuno nga po natin, ipapakita natin na tayo ay dumidepende sa Diyos. Diba? Ibig sabihin, hindi tayo dumidepende sa sariling karunungan natin. Hindi dahil nakapag-memorize tayo ng isang verse, tapos nakuha natin yung pagkaunawa doon, tapos nag-reflect pa doon sa testimony mo, pupunta na ako, hahayo na ako. Hindi. Ang kailangan, mayroon kang gagawing pag-aayuno. O. Ano nga ba yung pag-aayuno? Napag-aralan po natin. Pag sinabing pag-aayuno, mayroon kang mga susupiling sa iyong sarili. Na yung pag ikaw ay mag-aayuno, yung mga bagay na nakagawian mo na lagi mong ginagawa araw-araw, medyo didisiplinahin mo yung sarili mo. At pag sinabi nga pag-aayuno, automatic to, minsan madalas itong ma-connect sa pagkain. Diba? Ang tendency kasi, ulitin ko na, ang tendency po kasi kapag tayo ay kumakain, ang tendency laging patulog. Diba? Ano sumusunod? Hindi po. Namagay, recap na lang po ito. Tapos, sabi nga po, ang panalangin at pag-aayuno ang naghahanda ng daan upang kumilos ang Diyos sa puso ng mga taong nais nating maabot ng Ebanghelyo. Ano pang binanggit ko doon? Ano pang narinig nyo doon? Ang panalangin daw at pag-aayuno, siya yung naghahanda ng daan upang kumilos ang Diyos sa puso ng mga taong nais nating maabot ng Ebanghelyo. Kaya nga po, napaka-importante po, hindi po tayo banat ng banat. Kagaya ngayon, halimbawa, ngayon nakuskus tayo ng Holy Spirit. Paglabas natin, nagkakapit tayo. Tapos, may pinlano kayo. Importante pa rin. Bagamat nakapakinig po kayo, napalakas po kayo ngayon, paglabas nyo, mayroon kayong nais puntahan, importante pa rin po. Bago nyo puntahan, yung taong gusto nyong baginan ng salita ng Diyos, importante pa rin ang pananalangin. Importante pa rin po. Kahit na kayong paglabas ninyo dito, nag-aapoy kayo. Parang kayang-kaya no. Malawak na malawak yung pag-unawa nyo sa salita ng Diyos. Hindi. Sinasabi doon po ang Diyos pa rin ang naghahanda doon sa puso ng tao. Kumbaga, advanced na siya. Gagawin mo pa lang, pinaplano mo pa lang, nagtatrabaho na agad yung Diyos doon sa taong yun. Kaya pagpunta mo doon, nakaready na siya. Di ba? Hallelujah. Kaya minsan, ano pa rin, no? Kaya minsan mararanasan po natin, pag tayo ay nanalangin, pag tayo ay nag-ayuno, bago po tayo pumunta sa isang pamilya, sa isang tahanan, makikita po natin, kahit na anong kabisihan nila, minsan kahit na sila ay nakasimangot, hindi sila makatanggi. Diba? Sabihin na natin, natin naniya, nakakaya naman kay kumari, sige pagbigyan na nga natin. Pero sa totoo lang, nagtrabaho na ang sa Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng iyong pananalangin at pag-aayuno.
Hallelujah. Ang sabi nga po doon sa Colosas, ito recap lang to pero medyo mahaba na yun. Sabi nga po doon sa Colosas, medyo nakakuha po ako ng mga ilang verse na kumukunik. Ano po? Patungkol sa hanapin ang direksyon ng Diyos. Sabi po sa Colosas, chapter 4, verse 3, nandiyan ba? Nilagay ba? Hindi ano. Ipanalangin din ninyo kami. Buksan ng Diyos ang pinto para sa aming mensahe. Di ba napaka-importante po? Sabi po ni Apostol Pablo, ipanalangin din ninyo kami. Di ba? Si Apostol Pablo nabatigan sa salita ng Diyos, kailangan pa rin niya ng panalangin. Oh. Glory to God. Ikaw pa? Tayo pa kaya? Na tayo napasigla lang. Dahil wala tayong alam na babayarang utang. Maganda yung pakiramdam ko, kaya makapagbabahagi ako ng salita ng Diyos. Hallelujah. Napaka-importante po ng panalangin. Sabi nga, si Apostol Pablo ay humingi ng panalangin, hindi para sa kanyang sariling kaginhawahan. Diba, ano ay pinapanalangin pala ni Apostol Pablo doon sa binasa natin? Hindi para sa kanyang sariling kaginhawahan, kundi upang magkaroon ng pagkakataong maipangaral ang Ebanghelyo. Amen. O, Ebanghelyo Amen. po. Pag sinabing Ebanghelyo, yan po ang salita ng Panginoon. Salita ng Diyos. Ha? Huwag ko natin kakalimutan. Grabe pag minsan, nasubukan na po ba niya? Recap yan ha, recap yan. Recap yan. Pero alam po ba ninyo? Ha? Ang ating pong topic ngayon, matagal to, mahaba to, patungkol sa soul winning. Ha? Nakailang ano na ba tayo? Pang ilan na ba to? Baka nananatili ka pang rin na doon sa activation. Ha? Dapat activated ka na. Dapat nagagawa mo na mayroon ka ng lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pagkaman may mga bago tayo, lalo yung mga kabataan. Ha? Yung mga kabataan, nag-uumpisa pa lang kayo. Pero patuloy lang kayo, mauunawaan nyo kung ano ba yung naririnig nyo ngayon, kung ano ba yung nangyayari ngayon. Hallelujah. Ang inihiling po ni Apostol Pablo is ipanalangin daw, hindi po yung sarili nilang sa paghayo nila dahil nga napakamapanganib, maraming tumutuligsan sa kanila. Kundi ang ipanalangin daw, ang inihiling nila ipanalangin is mabuksan yung puso ng mga tao na sa bawat pupuntahan nila. Kumbaga, open sila, na maging open sila, na makinig ng salita ng Diyos. Nakuha nyo? Minsan pag tayo nananalangin, Lord, ingatan mo po kami sa pagpunta namin doon. Hindi pala ang tama palang pananalangin natin gagawin. Lord, dalangin po namin yung pupuntahan ng tao, yung pupuntahan namin kaluluwa. Buksan mo na po yung puso't isipan nila para pagdating namin, handa na silang makinig ng salita ng Diyos. Ano man yung kanilang ginagawa, ano man yung kaabala nila ngayon, pagdating namin, i-welcome po nila kami. Diba? Ganun yung panalangin. Hallelujah. Kasi habang naglilingkod sa Panginoon, alam na ng Panginoon yung pangangailangan mo. Bago pa ipanalangin yan, alam na yan. Hallelujah. Sabi nga, ano ba yung ang pinto, sabi nga doon, buksan ang pinto para sa mensahe. Ano ba ibig sabihin nun? Ito tumutukoy sa mga pagkakataon at bukas na puso ng mga tao upang makinig, upang marinig at tanggapin ang mensahe ni Kristo. Hallelujah. Meron ako dito assistant. So may banyan niyo po yung sinasabi ko, ha? Maganda po ito. Maganda to.
po mabubuksan tayo kung paano tayo makakapagsulwi, kung paano tayo makapagbabahagi, kung paano tayo makapagdadala ng kaluluwa sa iglesia. Kaya nga po, ito nga po, ginawa nga po natin, pinagkunan po natin ng verse, yung Colossus chapter 4, verse 3. Si Apostol Pablo, na kahit na biyasa, dalubasa sa pangangaral ng Diyos, pero ang dalangin pa rin niya is ipanalangin na buksan yung pinto para sa mensahe. Ang ibig kong sabihin, mabuksan ang puso't kaisipan ng mga taong pupuntahan nila para makapakinig, para tanggapin ang Ebanghelyo. Hallelujah. Sabi nga po, kaya nga po daw ang pag-iibanghelismo ay nakasalalay sa Diyos, kailangan ng panalangin at pananampalataya na maaaring makibahagi. Ano po? Ang bawat mananampalataya ay maaaring makibahagi. Bawat mananampalataya daw po, pwedeng makibahagi sa misyon ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ano ibig sabihin? Parang ang bawat mananampalataya daw, pwedeng makibahagi sa misyon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Sinusundan talaga, di ba? Nakukuha niya. Baka hindi naman ito yung pansin niyo. Bawat mananampalataya pala, pwedeng makibahagi. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi napaka-importante po ng pananalangin nyo. Maaaring mga busy po kayo sa trabaho. Wala kayong pagkakataon na makasama o kami ni Pastora Marisa nila pupunta sa ganung bahay para mag-share ng Word of God. Ngayon, may mga kadahilanan ka. Sa pamamagitan pala ng pananalangin, matutulungan yon. Yung may kakayanan na pumunta para magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Kahit pala ikaw ay nandun sa isang lugar na parang hindi ka makaalis doon, sa pamamagitan pala ng gagawin mo pananalangin, ang laking tulong. Kaya makikita mo po na sabi ni Apostol Pablo, ipanalangin ninyo kami. O, di ba? Nakikiusap po siya na ipanalangin nyo kami. Hallelujah. Kaya po napaka-importante po, may power ang pananalangin. Hallelujah. Huwag po nating babaliwalain na, pupuntahan ko yun. Para naman sa Panginoon to eh. Dadabayan niya ako eh. Bibigyan niya ako ng karunungan pagdating ko doon. Hindi. Ang sinasabi doon, manalangin ka. Hallelujah. Sabi nga po, ito yung isang punto na sinabi doon. Bago magsalita tungkol kay Kristo, manalangin muna. Nabuksan ng Diyos ang puso ng mga tao at bigyan tayo ng pagkakataong maibahagi ang Ebanghelyo. Diba? O doon po tayo sa part 2. Sa point 2, nakuha na po nyo? Manalangin po talaga. Manalangin po tayo. Hindi lang po dahil gusto natin. Kailangan po ipanalangin po natin. Dahil doon po natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Na sa bawat gagawin po natin, dapat lagi tayong nakadepende sa Kanya. Mismo sa buhay po natin na pang araw-araw, ano man ang yung ginagawa, huwag ka po magtiwala na lagi mong kaya yan. Lagi po tayong dumipindi sa kapangyarihan ng panalangin. Pangalawang punto po, ano yung sinabi, pinabanggit po natin? Softening people's hearts. Yung iba may pagkabasaya mo nito. Softening. Ha? Softening people's hearts. Palambutin ang puso ng mga tao. Hallelujah. Tigas-tigas ang puso mo, ilalaga. Palambutin ang puso ng mga tao.
Ano po ba ibig sabihin ng palambutin ang puso ng mga tao? Sa papaanong paraan? Ha? Ibig sabihin po ng palambutin ang puso ng mga tao, ito po yung nangangahulugang kumilos ang Diyos sa kanilang kalooban upang maging bukas sila sa pakikinig, pagtanggap, at pagsunod sa kanyang salita. Sa pamamagitan po, sa pamamagitan po ng mga matigas na puso, ang kailangan dyan, maging bukas sila sa pakikinig, pagtanggap, at pagsunod sa kanyang salita. Sabi nga po, minsan ang puso ng tao ay pinapatigas ng kasalanan, pagmamataas, sugat ng nakaraan o kawalan ng pananampalataya. Diba? Ganun po talaga eh. Minsan kaya ang hirap-hirap po nating mag-ibanghilyo. Ang hirap-hirap po nating pumunta sa isang lugar para magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi, ang tigas naman ang ulo kasi noon eh. Nakailang punta na tayo doon eh. Tinatanggap naman tayo. Pero bakit parang walang pagbabago? Makikita pa rin natin ganun pa rin yung buhay nila. Diba? Alam po ba niya? Minsan hindi mawawala. Hindi mawawala sa... Minsan pupunta ka sa isang tahanan. Nag-import ka talaga. Buhos ka talaga ng time. Na kahit na pagod ka, kahit na alam mo marami kang gagawin, pero makikita mo pa rin. Walang pagbabago, ang tigas-tigas pa rin nila. Pero alam po ba yung makakapagpalambot doon? Ha? Ang salita ng Diyos pa rin. Amen. Hallelujah. Ang salita ng Diyos pa rin. Kasi nga bakit? Bakit na ganyang katigas ang ulo ng isang kaluluwa? Kasi nga binanggit po doon, dahil sa kasalanan. Ha? Dahil sa kasalanan. Dahil sa mga nangyaring karanasan. Diba? Yan po yung nagpapatigas sa puso ng isang tao. Ngayon, ang kailangan po, para sa pag-ibanghilyo, yan po yung purpose natin. Paano ba natin palalambutin? Hallelujah. Kapag ipananalangin natin na palambutin ng Diyos ang kanilang puso, hinihiling natin na alisin niya ang mga hadlang at bigyan sila ng kahandaang tanggapin ang katotohanan ng Ebanghelyo. Amen. Nandun pa po ba tayo? Nasusundin pa ako. Amen. Naliwala po ba? Amen. Marami siyang gusto sabihin. Marami siyang gusto sabihin. Sige. Ganito po kasi, sabi nga, palambutin ang puso ng isang tao, ang ibig pong sabihin nito is, yung puso po ng tao ay nagiging matigas na yan, sarado na yan. Dahil bakit to? Dahil sa pagmamataas, sa kasalanan, mga sugat ng nakaraan, at kawalan ng pananampalataya. Kapag po tayo nananalangin, yung panalangin po niyan, kikilos po ang Panginoon doon sa taong yon. Kikilos po siya. At yung panalangin na yon, yung po yung magpapalambot sa puso ng taong yon na gusto nating mabahagi na ng salita ng Diyos. Dahil ang pangalawang punto natin is palambutin ang puso ng mga tao. Diba? Bibigyan ko po kayo ng isang ilustrasyon. Sabi nga, yun daw, tuyong lupa ay mas madaling tumanggap. Tingnan po niya, tulad ng tuyong lupa na mas madaling tumanggap ng binhi kapag nabasa ng ulan, kapag nabasa ng ulan. Ganon din natin ang po ninyo.
Yung lupa, mabilis na tumanggap ng isang binhi kapag ka nabasa ng ulan. Sa puso po ng tao, kapag ka po yung puso ng taong yan ay naipanalangin mo, at hihipuin po yan ng Diyos, mas handang tumanggap ng kanyang salita. Nakuha po nyo? Amen. Di ba? Imagine na lang po nyo. Magtanim ka. Tuwing summer. Kaya nga makita natin kapag summer, tuwing walang nagtatanim. Kasi alam mo, hirap yan eh. Hindi mabubuhay yan eh. Pero sa puso ng tao, kapag tayo pinagtyagaan mo kung ipanalangin, walang imposible. Magugulat ka. Baka na biglang tatawag siya. Mars! Word of God naman yan. Di ba? Hallelujah. Langitin siya. Ang Diyos ay nagpapalambot ng puso. Tungkulin natin ang manalangin at magbahagi ng kanyang salita. O yun, ang Diyos ay nagpapalambot ng puso, ng tao. Ngayon, ang tungkulin po natin, ang tungkulin lang po natin, ipanalangin. Siyempre, ibahagi sa kanya yung salita ng Diyos. Hindi naman puro panalangin. Diba? Kailangan kikilos din tayo. Kailangan may application. Diba? Para ka nagtanim ng sabi nung, naalala ko yung sinabi ng teacher ko nung araw. Ito pagtatanim ng saging, tanim ng tamad. Bakit kuyo? Kasi nga naman, pag itinanim yung saging, pabayaan mo at kung sana yung mangangalak, kung sana yung magbubunga. Diba? Pero hindi. Sa akin may pagbabali sa akin. Kasi pag pinabayaan mo yan, mahihirapang lumaki yan eh. Mahihirapang magbunga ng maayos yan eh. Unang-una, pupunuin niya ng mga lumang dahon niya, hindi matatanggal yun. Tapos, kung yung lugar pa, maraming baging, iibabawan yan. Paano makakatamuhay ng mabuti yan? Di ba? Kailangan mo pa rin bibisitahin yan, lilinisan mo siya, aagapan mo na hindi siya magapangan ng baging para makapamunga siya. Ganon din po tayo. Di ba? Hindi pagka-talim ng saging, iwanan mo na. Pagbalik mo, yung check mo na may bunga na. Hindi. Pagkasikapan mo pa rin siyang bisibisitahin. Hallelujah. Amen na lang kayo. O, sabi nga po doon sa Ezekiel 36 verse 26, aalisin ko ang inyong pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Hallelujah. O, ano po yung pusong bato na sinasabi? Ito daw po ay sumasaggisad sa matigas, hindi nakikinig sa Diyos at ayaw magbago. O, ano daw yung pusong bato? Ito rin yung taong ayaw magbago. Yung may pusong matigas. Pusong bato ang tawag. Di ba? Tulad mo na may pusong bato. Kumanta lang, malito yata ito. Di ba? Yun daw yun, yung mga may pusong bato, ganyan ang katawagan. Sinasabi ko ng Biblia. Tapos ano naman yung pusong laman? Oh, ito. Ang pusong laman naman ay pusong malambot, sensitibo sa kalooban ng Diyos. Iba yung pumapasok sa isip ko. Pag sinabing pusong malambot. Diba? Pusong malambot, sensitibo sa kalooban ng Diyos at handang sumunod sa Kanya. Una pa nyo? Hallelujah. Palambutin ang puso ng mga tao. Hallelujah. Yun po yung sinasabi sa Ezekiel 36 verse 26. Kaya nga ang pangako ng Diyos, hindi lamang niya babaguhin ang panlabas na ugali ng tao,
kundi mismong puso at kalooban nito. Diba? Minsan akala natin, ano bang magandang ilustrasyon nito? Akala natin, kapag pinagpapala ang isang tao sa mga material na bagay, akala natin, okay na yon. Akala natin, malapit na tayo sa Diyos. Diba? Pero hindi. Yung puso yung puso po yung gustong baguhin ng Diyos sa atin. Yung pong ating puso. Minsan yung pong mga bagay-bagay na yan, na nagpapagbago sa atin sa mga panlabas nating kaanyuan. Minsan akala natin, sa tingin natin, nabago na siya. Ayos na siya kausap pa. Dati palamura, ngayon hindi na. Pero pagdating ng loob ng bahay, diba? Hindi yung puso mismo, yung pinag-uugatan. Yung pinanggagalingan. Ay, may yung source. Hallelujah. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, sa gawa ng Diyos sa ating buhay. Sa loob po, sa ating puso, at sa pamamagitan ng gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga hindi sapat ang pansariling pagsisikap upang lubusang magbago. Kailangan ng Diyos upang baguhin ang ating puso at bigyan tayo ng pagnanais na sumunod sa Kanya. Doon na po tayo sa point 3. Patapos na ako. Actually, meron po akong ginawa pero dito na lang tayo. Sabi po dito sa point 3, strengthen our boldness. Parang dito tayo natakot yung nakaraan, ano? Strengthen our boldness. Yung pala, nasauli na ako. Kaya lang, dahil sa dinami-dami kong na ginawa nung nakaraan, nakala ko ang dami pa. Pero pinikli na lang ngayon. So, tutukan na lang natin yung palakasin ng ating katapangan. Pag sinabing katapangan, ano bang pagkaunawa natin? Siga? Ha? Yung pag tayo ay mainit ang ulo, katatakutan tayo. Di ba? Yung pag tayo ay gutom. Bakit wala ka pang sinain? Gutom na ako! Siga sa loob ng bahay. Sasabihin mo sa akin, naglaba ka muna, bago kita pag... Palakasin ang ating katabangan. Ano pa yung sabihin nito? Ay nangangahulugang humingi sa Diyos ng lakas ng loob upang gawin ang tama, sumunod sa Kanya, at ipahayag ang Kanyang salita kahit may takot, pagsubok, at pagtuto. Nakuha po niya, intindihan po ninyo. Ang ibig sabihin pala ng palakasin ang ating katapangan, ito pala yung sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng lakas ng loob. Hindi, paghingi ng lakas sa mga nakaraan natin. Ang dami na napagtagumpayan ko na yan, kaya kayang-kaya ko na yan. Hindi ganon. Hindi base sa ating karunungan, hindi sa base sa ating kalakasan, hindi batay sa ating mga nakaranasan, mga nakaraan. Kundi, yung palang sinasabing palakasin ng ating katapangan, ito pala yung katapangan manggagaling sa Diyos na ating hihingin. Lakas ng loob. Hallelujah. Bakit? Bakit kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob na galing sa Diyos? Sabi, para magawa natin yung tama, yung mabuti, yung maayos, yung ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Diba yung parang bang, parang bang lagi nakikita mo, gagawin ko na kasi ang ganda ang ayos Nakikita ko magtatagumpay ako rito Diba? Pero, mayroon tayong doubt. Mararamdaman natin, baka mag-ano lang naman. Pero sabi nga,
humingi po tayo ng lakas ng loob sa Diyos kung tama ba yung ating gagawin. Upang kung tayo man ay mabigo, o kung tayo man ay magtagumpay, nandyan ang Panginoon. Hallelujah. Palakasin ang ating katapangan, humingi tayo ng lakas ng loob sa Diyos upang magawa nating makasunod sa Kanya. Amen. Dito tayo minsan, sabi ng ito madalas natin naririnig to. I-invite ka. Hindi sila makatugon. Hindi sila makatugon. Kasi bakit? Ito naging attitude ko rin kasi ito nung araw na yun nung mga panahon nun, na tinatawanan ko yung mga kumakanta pa nun, alive, alive, alive forever. Yan ang mga sikat na araw nung una. Naabutan yun. Ha? Ang mga ibon ay mahal ng Diyos. Di ba? Yung mga mga papilang na mga kanta nung araw. Ay dumating na ang mga Hillsong. Di ba? Dumating na sila doon mo. Biglang nabago. Thank you, Lord. Biglang laging ganun na. Hallelujah. Nasa na nga ba ako? Upang sumunod sa Kanya. Wala tuloy. Upang sumunod sa Kanya. Yun nga po. Laging ko rin po nung nun. Bakit hindi ako Bakit hindi ako makasunod? Bakit ang dami-dami nag-i-invite sa akin pero hindi ako sabay sa gusto nila? Kasi takot ako. Ayaw kong iwan yung mga nakasanayan ko na. Ayaw kong iwan. Baka talikuran ako ng mga barkada ko. Di ba bro? Yung mga kabataan ganyan Kahit ang mga matatanda ganon din. Takot na sumunod yan. Takot na mag-born again. Kasi bakit? Nakasalanan niya. Ang sarap kaya magsimbang gabi. Mula December 16 hanggang December 25 ng madaling araw. 24 naman yung araw. 24 ng madaling araw. 25 ng madaling araw. Oo nga naman. 25 na. Wait, madaling araw naman. Madaling araw na po 25 na. Di ba? Nagtalo pa Ang sarap kaya nun. Magsimbang gabi ka. December unang gabi ng December 16, December 15, may katrakto ka na. Sino tayo na sabay date, di ba? Ang naman Hallelujah. pala yun. Pag-date lang pala. Ang dami-dami. Lahat yan, katatakutan natin. Di ba? Tapos ang simbang gabi may Oo. girlfriend. Pero, May ka-date pala. palalakasin ka. Palalakasin tayo. Palalakasin ng Diyos ang ating loob sa pamamagitan ng pananalangin sa Kanya. Sa pamamagitan ng paghingi natin sa Diyos ng lakas ng loob. Amen. Matatakot tayo, naiwan tayo ng mga kabarkada natin. Yung mga kabarkada natin na ang gwapo-gwapo kapag ka... Ang tawag gano'n? Yung hawak mo ang bait? Hawak mo ang bait? Babe, Ha? Bait? Hawak mo ang bait? Yan! Nakakagwapo. Nakakagwapo ba para sa tira? May nag-debate ba sa inyo? Sana wala. Kung ano nyo kung meron. Ha? Pero magkakaroon kayo ng lakas ng loob kung kayo nagaganyan. Magkakaroon kayo ng lakas ng loob kung kayo hihingi ng lakas ng loob sa Diyos. amen. Sabi nga, napagdaanan ko na yun. Subukan na. Pabalik na ako. Nakakasalubong ko na kayo. Kaya nga, paano natin mabibitawan yung mga ganyang bagay? Ha? Humingi po tayo ng lakas ng loob sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ganyan-ganyan ako nung araw. Pero ano? Ha? Sa matinding pananalangin ng aking asawa, nandito ako ngayon. Ako pa yung minsan nagagalit sa kanila. Ang bagal-bagal mo. Di ba? Mababaliktad ang pangyayari.
Kasi nga yung matigas na puso, kayang palambutin ng panalangin. Dahil sa pananalangin po natin, yung matigas na puso na yan, palalambutin ng Panginoon. Ngayon, ikaw naman, gusto mo na, malambot lang yung puso, kaya lang nag-aalinlangan ka pa, takot ka pa. So sa Diyos tayo hihingi ng lakas ng loob para matalikuran mo lahat ng yan. Hallelujah. O ano ba yung sasabi? Ipahayag ang kanyang salita. Dahil nga ang focus po natin, ang tema po ng ating pag-aaral ay patungkol sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, soul winning, ha? Magkakaroon po tayo ng lakas ng loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ako po sa tanda ko nung to, tagal ko nung tumatayo rito. Pag sinabing, Pastor, may namatay po doon. Pumapasok ka sa akin, agad nahihiya ako, natatakot ako. Hindi po nawawala sa akin. Nakikita niyo pag tumatayo ako, parang ang tapang-tapang ko. Parang ang lakas ng loob ko, hindi po sa loob ko noon. May pangamba ako. Pero dahil nga sa pananalangin, habang tumatayo ako, nagpapaulan ang Panginoon ng mga sasabihin. Di ba? Hallelujah. Tapos isa pang sinabi ko, kahit may takot o pagsubok at pagtutol, di ba magagawa nga po natin? Kaya po natin magbahagi ng salita ng Diyos sa iba, kahit na tayo natatakot, kahit nararamdaman po natin may pagtutol, kahit na minsan sabihin na natin, yung mga kasambayan natin na may kumukontra sa'yo. Bahagi ka ng bahagi ng salita ng Diyos. Ang daming gagawin dito. Sasama ka na naman doon. Anong oras ka na naman uuwi? Di ba? Magkakaroon ka ng lakas ng loob na ipaliwanag sa Kanya. Ganito kasi yun. Sabihin mo sa Kanya, pagka may kumukontra ng gano'n, ganito kasi yun. Anong ulam mo kanina? Tanghali, di ba ang sarap? Kasi kaya ka pinuulam kaninang tanghali ng masarap na ulam. Kasi may pinapagawa sa akin si Lord. Dumalo daw ako ngayon sa gawain. Di ba? Hallelujah. Prosperity ba yun? Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, maaaring abutin tayo ng hiya. O nakakayang talaga. Kapag wala kang lakas ng loob. Kapag ka hindi ka palabasan ng salita ng Diyos. Kapag ka madalang kang dumalo ng mga ganitong gawain. Yan kaagad ang papasok. Hallelujah. Ngunit kapag pinalakas tayo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na magsalita tungkol kay Kristo ng may pag-ibig at pagtitiwala. Hallelujah. Yun po yung sinasabi niyo sa Gawa chapter 4 verse 29. Ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod na maipahayag nila ang iyong salita ng buong katapangan. Ang katapangan ay hindi nagmumula sa sarili nating lakas, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na kasama natin. Ayun pa, yung nabanggit ko na kanina. Ang katapangan ay hindi nagmumula sa sarili nating lakas, hindi nagmumula sa sarili nating karunungan, hindi nagmumula sa mga karanasan natin, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Hallelujah. Tayo po tayo na. Ito po yung pinaka-conclusion. Ang tunay na ebanghelismo ay hindi lang galing sa pagsasalita. Ano po, ang sinabi ko, ang tunay daw na ebanghelismo, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay hindi lang galing sa pagsasalita, kundi sa pusong nananalangin. Sa pusong nananalangin at handang mag-ayuno para sa kaluluwa ng iba. Sa pamamagitan ng panalangin at ng
pag-aayuno, lumalakas ang ating espiritu. Lumilinaw ang direksyon ng Panginoon at nagiging makapangyarihan ang ating pagpapatutuo. Kapag tayo ay nananalangin bago mangaral, mas Diyos ang makikita bago ang sarili. Hindi dahil ang mga kaluluwa ay hindi naaabot sa lakas ng tao lamang, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, bilang mga lingkod po ng Diyos, ugaliin po natin na sa pagsunod po natin sa Diyos, kung tayo po ay mangangaral, ugaliin po natin na maging mapanalanginin po tayo. Kaya nga po yung pong topic po natin nung last Sunday pa hanggang ngayon is yung pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Hindi po natin ito makukuha sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa oras na to. Salamat Panginoon sa mga salitang ibinigay mo sa amin, na kinain namin Panginoon, upang magkaroon kami Panginoon ng pagkaunawa sa pagiging mananampalataya, sa pagiging lingkod mo Panginoon. Patuloy nga po Lord, na patuloy mo kaming turuan na dumipindi sa iyo. Na kung kami Panginoon ay mangangaral, magbabahagi ng iyong salita, lagi namin unahin, Panginoon, ang dumipindi sa iyo, ang magtiwala sa iyo. Lagi mo pong ipakita sa aming Panginoon na lahat ng plano namin gagawin para sa iyong ministry, para sa nais mong ipagawa sa aming Panginoon, matuto kami, Lord, na disiplinahin namin ang aming mga sarili dun sa mga bagay na nakakagiliwan namin sa mundong ito. Matuto po kaming mag-ayuno, Panginoon, at matuto rin kaming manalangin, Panginoon. Kagaya nila Apostol Pablo. Hallelujah. Hallelujah. Turuan mo po kami, Panginoon. Gabayan mo po kami, Panginoon. Na maging matuwid kaming mga lingkod mo. Na hindi lamang, Lord, na maging tagapakinig lamang, kundi maging tagasunod mo. Gagawin namin, Panginoon, kung ano, Lord, yung itinatanim mo sa puso, sa isipan namin. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi ng Amen. Nakapo tayo sa pagbabanal na hapunan. Ngayon po ay June 7, tama? June 7. Sa oras po ito, hinihiling ko po ang inyong focus sa gagawin natin na pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon Jesus. Ang pagbabanal na hapunan. Kami po sa aklat ng Matthew verse 26, sabang sila ay kumakain, dumapot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Verse 27, pagkatapos tumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya,
kayong lahat ay uminom nito. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan at tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Last verse, 29. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Hallelujah. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord. Muli. Salamat po, Lord. Sa pagtanggap po namin, Panginoon, ng tinapay, inumin ito. Muli nga, Lord, na ang puso namin, Panginoon, ang isipan namin, Panginoon, ay nakaalay o may pakikisa sa ginawa ng aming Panginoon. Sa pagtanggap po namin ito, Panginoon, sa buhay namin, may tunay kaming pagkakilala sa katakilaan ang sakripisyo na ginawa ng aming Panginoon. Kung may bahid ng tulod ng pag-aalinlangan sa bawat isa sa amin. Linisin po, Lord. Linisin po ito. Alisin mo po ito, Panginoon. Hallelujah. Narito po ang tinapay at inimig. Sumisimbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus. Pakalinisin mo ito, Panginoon. Maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Natin sa amin ang Amen. Muli, Panginoong Jesus, salamat sa iyong katawan. Salamat, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyong katawan na nagbigay sa amin ng kagalingan. Ang iyong katawan, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kalakasan. Hallelujah. Tanggapin po natin, kainin po natin ang sabay-sabay ang mga hawak po natin ngayon. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong dugo na nabuhos sa lupa. Salamat po, Lord. Sa dugong ito nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalinisan, ng katagumpayan.
paghahari ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin inumin. Amen. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong pagkakalaan. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Amen. Hallelujah. Dadako po tayo sa isang parte ng ating gawain ay ang pagbibigay, yung tithes and offering. Amen. Hallelujah. Lahat po ba tayo pinagpala ng Diyos sa loob ng isang linggo? Amen. Hallelujah. Napakapalad po natin dahil ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay laging sumaating lahat. Amen. Hallelujah. Mapalad ang mga taong may Diyos sa buhay niya. Amen. Dahil pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Bago po ako magpatuloy, nais ko munang basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa ikalawang Korinto chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Mapalad po tayo sa mga taong may mabuting kalooban at maluwag sa dibdib, maluwag sa kanilang kalooban ng pagbibigay sa ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam po natin ang Diyos ay ang nagbibigay sa atin ng lahat. Amen po. Kung isipin po natin, siya na ang nagbibigay sa atin, pero hindi niya na kailangan na sa yung mga binigay niya. Pero kailangan ng Diyos na magbalik tayo sa Kanya para sa Kanyang gawain. Amen. Hallelujah. Dahil nakikita po naman natin ang mga pangangailangan ng ating church. Amen. Lahat po ng mga ibinabalik natin sa ating Panginoon ay ginagamit po natin sa Kanyang gawain dito sa Ginabon. Amen. Sa Touch God Presence Ministry. Kaya mapalad ang mga taong nagbibigay ng pusa at may kagalakan. Amen. Kaya ngayon mga kapatid, oras na para tayo magbalik sa ating Panginoon at magbigay tayo ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isa pa, sumigaw po tayo ng hallelujah. Hallelujah. Amen. Samahan niyo po akong ipanalangin ang mga kaloob na ito. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. Lord, salamat sa oras na ito, Lord. Hallelujah, na pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa. Salamat, Ama, sa pangunguna mo sa iyong gawain, Ama. Mula sa umpisa hanggang sa matapos, Ama, ikaw ang mahayag, ikaw ang maghari sa gawain mo ito, Ama. Lord, salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Lord, i-bless mo ang mga kapatid namin, Lord, hallelujah, na nagbigay sa iyo, Lord, hallelujah, ng may
sa kanilang dibdib. At hindi po sila nagdalawang isip na magbalik sa iyo, Ama. Hallelujah. Dahil ang mga ibinalik nila ito, Lord, hallelujah, ay mula sa iyo, Lord, hallelujah. At dalangin ko po nawa, Lord, hallelujah, ibalik mo lang siksik, liglig, umaapaw ang mga biyayang pagpapala sa aming mga kapatid upang patuloy nilang maranasan ang kabutihan ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Lord, i-bless mo ang mga kaloob na ito, Lord. Hallelujah. Ng aming mga kapatid na ito po'y magagamit sa iyong gawain dito sa Ginabon, Lord. Hallelujah. Alam ko po na alam mo ang mga pangangailangan ng iyong bahay, sambahan, Lord. Hallelujah. At hindi mo po hahayaan na ang mga gamitin ito, Lord. Hallelujah, ay mawala, Lord. Hallelujah. At alam kong ipoprovide mo po ang mga pangangailangan ng iyong bahay, sambahan, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama, na ikaw ang mahayag maghari sa lugaring ito, Ama, Lord. Hallelujah. Nawa, Lord, ang mga kabarangay namin, Lord, dito sa Ginabon ay patuloy na mahayagan ng iyong mga banal mong salita sa pamamagitan ng mga ginagamit mong lingkod mo, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy kaming dumudulog sa iyo, Ama. Hallelujah. Na ang lahat mong ginagamit ng workers mo, Lord. Hallelujah. At mga lingkod mo, Lord, dito sa Ginabon, Lord. Hallelujah. Dinadalangin po namin sila, Lord, ang mga inter-pastor, Lord, na ginagamit mo dito sa Ginabon, Lord. At ganun din po ang aming Pastora Marisa at Pastor Dante at ang kanyang buong pamilya, Lord. Hallelujah. Dalangin po namin na maghari ka. Maghari ka, Ama, sa bawat buhay nila, Lord. Hallelujah. Ikaw ang makita, Ama, sa buhay nila, Lord, na ikaw ang gumagalaw sa pamamagitan nila, Lord. Hallelujah. Makita sa buhay nila na ikaw ang naghahari, Ama. At patuloy mo gabayan, Lord. Hallelujah. Ang lahat mong lingkod dito sa Ginabon, Lord. Hallelujah. At sa buong TJP family, Lord. Hallelujah. Na ang mga pangangailangan ng mga anak mo na naglilingkod sa iyo, Lord. Hallelujah. Ikaw ang mag-provide, Lord. Hallelujah. Itinutulog po namin sa iyo ito, Lord. Hallelujah. Ipinagkakatiwala, Lord. Hallelujah. Sa iyong anak na si Jesus, Lord. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Ama, patuloy kaming nananalangin, dumutulog, nagpapasalamat, Ama, na ikaw ay maitaas, maparangalan, mapapurihan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Dadako po tayo sa announcement. Bago po tayo dumako sa isang linggong gawain natin, so muna pong i-welcome ang ating mga kabataan. Welcome natin si Brother Ian, Brother Nel, Brother Domar, Brother Raver, at si Brother Alvin. Welcome po at sana po lagi namin kayong makasama. Dadaka na pa tayo sa announcement sa isang linggong gawain natin para kay Lord. Ayan mo na po ang Spirit and Fire Camp 2026. Papalapit na po sa October 31, November 1 and 2. Sa ano po, Pangasinan. Excited na bang lahat? Amen. Ito po ang ating Sunday service tuwing 9 a.m. every Sunday po. I hope next Sunday mas dadami pa tayo. At kung nandito, tuwing Sunday po tayo. Ano po, kasabay din po nito ang ating Kingdom Kids. Yung mga bata po, sana dumami sila. Kasi dadagdagan pa yung mga kids natin. Ayun po, apostolic teaching every Monday to Friday, 5 a.m. po, via Google Meet din po yan. Gumising kasama si Lord. Sabi nga, dapat huwag nating hayaang mamatay yung apoy.
yun. Prayer online, 7 a.m. Monday to Friday din po yun. Online din siya. Roar Night, Speaking in Tongues, Monday to Friday, 8:30 p.m. Via Google Meet din po yan. Kung hindi nakatin sa umaga, meron tayong gabi. Amen. Midweek service po, tuwing Wednesday, 6 p.m. po sa Bustria Compound po. Lahat po inaanyayahan na maka-attend ng midweek. Morning watch po, every Saturday, 6 a.m. Announce na lang po yung venue. Prayer meeting every Saturday, 7 p.m. via Google Meet din po to. Youth Talk Fellowship. After nitong service po, ang mga kabataan, meron po kayong fellowship. Sumigaw ng hallelujah mga kabataan! Men's ministry and women's ministry po. After service po ng last Sunday of the month. Sumigaw naman ng hallelujah ang mga men! Ang mga women po natin! Hallelujah! Hallelujah! Dumadami na yung kabataan natin. Yun lang po. See you ulit next Sunday. Sabi ko po kanina, June 7 na yan. Tama? Bukas, June 8. Magkatawagan ko po yung may, yung special day bukas. Hindi ko makipanalangin natin yan. Pangunahan po tayo ni Sister Lian sa pananalangin. Lihan po natin siya. Ayan. Lay hands po natin si Pastora. Pwede ko na pala bukas. Bata pa ako. Sabi ko, bata pa ako. Ayan. Ayan. Pigit po natin ang ating mata. Lay hands natin at si Pastora. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Nagilang Ama, Diyos na makapangyarihan, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa buhay ng aming Pastora na pinagkaloob niyo, Lord, na binigay niyo dito sa Touch God's Presence Ministries, Ginabon, Lord. Maraming salamat po, Lord. Lord, sa ibibigay niyong panibagong taon na naman ng kanyang buhay, Lord. More power, Lord. More blessings. Sa health niya po, Lord, mas pag-iktingin niyo pa po, Lord. Magandang health pa po, Lord. And I pray, Lord, na pagpalain niyo pa po siya lagi. Magsilbi siyang ilaw, Lord, hindi lang po sa tahanan nila, kundi pati sa tahanan niya po dito sa Ginabon Church, oh Lord. Lord, maraming salamat po sa buhay niya na ginagabayan niyo po siya palagi, na iniingatan, na pinagkakalooban niyo po siya, Lord, ng knowledge and wisdom upang makapag-evangelize din po siya, Lord. Hindi lang sa kanilang lugar, kundi dito rin po sa lugar ng Ginabon, Lord. Maraming salamat po, Lord. I pray, Lord, na mas marami pa po siya mabahaginan ng salita niyo po, Lord. Kayo po, Lord, ang magbigay sa kanya ng kapangyarihan, Lord, upang makapagbahagi pa ng marami pang tao upang ma-evangelize po ang lahat-lahat, Lord. More souls pa po ang mawin niya, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ang handa daw po niya sa Sunday, yung gaganapin Next Sunday? Next Sunday. sa Bambang. Bayambang. Sa Bayambang.
So, tinatawagan yung mga gusto sumama sa bayamba. Sana, lahat ng worker makasama. Alas 4. Tama kayo, maganda sa Pangasinan. Alas 4 Hanggang gabi naman. Start doon. alas 4 ang start doon. So, alis tayo dito siguro. After service dito. After ng service. So, dala na namin After lunch. yung sasakyan. Papunta rito. Yes. Dire-diretso na. Tama? Opo. So, expect na natin, alas 4, alas 5, alas 6. So, baka makalis tayo doon mga alas 8. Makakabalik tayo dito mga 10 ng gabi. Ano? So, be excited na masupuntahan natin ang Bayambang. So, ano ba? Mayroon pa ba? Sabihin? Okay, tayo po tayo lahat. Next trip na lang tayo punta. Sabi ni Pastor, next Saturday yun. Saturday po. Hindi, ano pa po, humahanap pa siya ng yung medyo di kalidad na caterer. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po, Lord, ang pagsusumamo ko sa iyo na sa ministry nito, Panginoon. Patuloy mong pangunahan. Patuloy, Lord, yung banal na Espiritu ang siyang kikilos sa lugar nito. Patuloy po kami, Panginoon, na handang magpasakot sa iyo. Sabihin mo lamang, Panginoon, yung mga nais mong gawin namin. Gagawin po namin ito ganit. Nang dahil minamahal ka po namin. Susunod po kami, Panginoon. Nang dahil kayo yung aming Diyos na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Sabihin mo lamang, Panginoon, ano ba, Lord, yung plano mo pa sa iglesia nito? Hallelujah. Patuloy nga po, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, o yung mga hindi nakadalo ngayon, Panginoon, saan man sila narito, saan man sila naroon ngayon, Panginoon. Dalangin ko, Lord, pagpalain sila ng kalakasan ng loob upang magawa, Panginoon, yung mga plano mo, yung nais mo sa lugar nito at sa buhay ng bawat isa. Kung pagpala naman, marami pong salamat. Yung mga narinig po namin ngayon, O God, magsilbing kalakasan po namin, magsilbing mag-push po sa aming Panginoon upang makasunod kami sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Umikit po tayo tungo. Hallelujah. Sa pag-uwi ninyo, mga kapatid, sa pag-uwi po natin, kagaya ng ginagawa ng mga apostol bago sila magtapos, binabasbasan po nila ang mga mananampalataya. Ganun din, nakataas po ang aking mga kamay. Pinapagamit ko po ito sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng aking mga kamay, pagpalain kayo ng lahat ng kayamanan ng langit. Kayamanan gagamitin nyo upang maipaabot, upang makapagbahagi kayo ng salita ng Diyos. Kayamanang magbibigay sa inyo ng kalakasan sa mga pagsubok na inyo pang kakaharapin. Salamat, Lord.
sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi na, Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you po.